isang hamak na palayok na pinagkalooban ng kayamanan espiritual. Ito ang kayamanan ating pinag-iingatan at isinasabuhay. Sabi ng Papa, ang mga kayamanan espiritual na ito ay pag-ibig, pagkakawang-gawa, paglilingkod, pagtitimpi, kabutihan, kahinahunan. Ito ang kayamanan dala-dala ng mga pari. Hindi ito katulad ng kayamanan ng mundo. Kaya sinabi rin ng Papa na siya ay nanlulungkot kung may nakikita siyang mga pari na magagarbo ang sasakyan. Sabi pa rin niya sa mga nangangasiwa sa Vatican, kung gagastos kayo ng higit sa dating pinagagastusan, isipin na maraming tao na nagugutom sa labas. Ang kayamanan espiritual na ito ay para sa lahat at inatasan tayo mga pari na ipamahagi ito sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita, lalo na sa mga hindi nakaririnig nito. Ang sabi ng Papa, ang ating simbahan ngayon ay may sakit. Tinukol niya ang sakit na ito bilang ecclesiastical narcissism. Kung ang simbahan ay hindi lumalabas ng kanyang sarili upang magpahayag ng mabuting balita, siya ay nakatingin na lamang sa sarili at dahil dito, siya ay nagkakasakit. Ang simbahan makasarili ay ang iniisip lamang ay ang sariling kapakanan bilang institusyon. Hindi ito nakatingin kay Kristo at hindi rin sumasalamin kay Jesus bilang liwanag na nagmamahal sa mga naglalakbay sa karimlan. Kung ang simbahan ay hindi nakatingin kay Jesus, ito ay madaling marahuyo sa pinakamasamang kalagayan. Ito ay ang pagiging makamundo pero nagkukunwaring banal. Namumuhay lamang sa kanyang sarili, para sa kanyang sarili at kontento na sa ganitong kalagayan. Ito ang korupsyon ng simbahan na kailangan baguhin ayon na rin sa ating butihing Papa. Kung bilang simbahan, kontento na tayo sa pangangasiwa sa parokya at kontento na sa mga sumisimba, ang simbahan ay nagiging katulad ng isang bilanggo na ang kanyang pangangatawan at pag-iisip ay unti-unting nanghihina. Dugtong pa niya, kung ang simbahan ay kontento na lamang sa pag-iingat ng kanyang sariling kawan sa mga mananampalataya na sumisimba at sumusuporta dito, ang simbahan na ito ay may sakit. Una itong nangyayari sa mga kaparian at unti-unting humahawa pati na sa mga mananampalataya. Ayon sa Papa, tayong mga pari ay may pagkawili na gawing katulad natin ang mga laiko. Hindi natin namamalayan na nahahawa natin sila sa ating sakit at nawiwili na rin ang mga laiko na gawin silang umunting mga pari. Mas madali na maglingkod sa altar kaysa kumilos ayon sa inaasahan sa isang aktibong laiko. Ang mga laiko ay nahahawa kung pati sila mismo ay nag-iisip na ang pangunahing paglilingkod na hinihingi sa kanila ng Diyos ay maging mga ushers, lectors, acolytes sa simbahan sa halip ng pahayag at isabuhay ang mabuting balita sa kanilang pamilya, sa palengke, sa paaralan, sa kalsada, sa opisina, sa palaisdaan, sa bukid, sa mga factories ng free trade zones, kapitbahay, at sa lahat ng larangan ng lipunan kasama na ang buhay politika. Ang mga laiko sa ilalim ng paggabay ng mga lingkod pari ay dapat matuto at magpusa na mamuhay bilang nagkakaisang sambayanan. Nagkakaisang nagtutulong-tulong na panibaguhin ang politika, lipunan, edukasyon, kapitbahayan, pamilya at buhay mag-asawa. Ito ay pagkakapatiran ng mga mabuting Samaritano na lumalapit sa mga nangangailangan
ng may pagkalinga at awa. Sa Ebanghelyo, niliwanag ni Jesus kay Pedro sa pamamagitan ng pagtatanong kung saan dapat nakapatay ang kanyang paglilingkod sa awa ng Diyos. Ang tanong ni Jesus ng 3 ulit kay Pedro, iniibig mo ba ako? Nang sumagot si Pedro ng 3 ulit din na, opo, saka pa lamang sinabi ni Jesus sa kanya, pakanin mo ang aking mga tupa at sumunod ka sa akin. Marami mga nais magpari na kung tatanungin bakit nais mo magpari. Ang laging sagot, nais ko pong maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Ito ay mabuti, subalit kung ang paglilingkod na ito ay hindi nakaugat sa pagmamahal kay Jesus, hindi magtatagal at lalabas ang katotohanan, hindi ang Diyos at tao ang pinaglilingkuran, kundi ang sarili. Ginagamit lamang ang pagkapari upang kaligayahin ang sarili. May mga pagkakataon ang mga life ko, kung nakikita ang lifestyle natin bilang mga pari ay nagtatanong, totoo nga kaya na Diyos at kami ang nais niyang paglingkuran? Ay bakit gano'n siya kumilos? Bakit gano'n siya mamuhay? Bakit gano'n kababa ang pagtingin niya sa amin? Bakit ang tingin niya sa sarili ay parang kung sinong boss? Totoo nga kaya na Diyos at kami ang nais niyang paglingkuran? Ang pamantayan ng buhay at lifestyle ng pari ay walang ibang kundi ang buhay at lifestyle ni Jesus. Maamo at mababang loob at wala ng iba. At panghuli, tinutukoy din ng Papa ang pagnanais na maging isang ama. Hindi ito nawawala kahit ang isang lalaki ay nagiging pari. Ang pagiging ama ay tanda ng pagsasabuhay ng pag-ibig kay Jesus na ipinatatama sa mga tupa. Ang pagiging ama ay pagkakaloob ng espiritual na buhay sa iba. Dama ito ng ating mga parishioners sa tuwing tinatawag nila tayong Father at sa tuwing sila ay lumalapit upang humingi ng ating pagpapaspas. Reverend Nico, pagkatapos na ikaw ay ordinan, sisimulan ka ng tawagin Father Nico. Ganito ang itatawag sa iyo hanggang kamatayan. Hindi ito karapatan. Ito ay pagtitiwala na kaloob sa iyo ng Diyos upang alagaan ang buhay ng kanyang tawag. Mahalin mo si Jesus at hindi ka manghihina sa pagmamahal sa iyong bayan sa assignment ka man ipadala. At sa inyo naman mga mananampalataya, ipagdasal po ninyo si Father Nico. Ipagdasal ninyo kaming lahat. Tulad ninyo, kami mga pari at ako bilang obispo ay mga taong mahihina at makasalanan. Pero sa inyong pananalangin, magkakaroon kami ng lakas upang kayo patuloy namin paglingkuran.